Dalawang maleta ay 100 million times 10, edi 20. Tama? Okay. O ilang maleta ang kakailanganin mo para sa 100, ilang billion yung ano? Sa 199 billion pesos. Ilan? Sagutin mo na, ikaw na tinatanong nagtanong ko eh. Wala naman ako sa entrance exam. Ilan? Oo, bakit mo ako tatanungin ng mga ganyan? Sasagutin ko lang yan pag entrance exam to. Ilan? Seth Velasquez. Ilang maleta kailangan? 20 times 199, ano ka ba? Sure ka? Sure ba yun? Bureau of Local Employment po ng Department of Labor and Employment. Kaya ho kami tumatawag nga sa kanila para lang ho natin maunawaan po't malaman ano ho bang ginagawang paghahanda ng ating pong gobyerno. Kasi girl, hindi man po natin pinangungunahan ano po. Pero may mga nagsasabi na kasi na dapat talaga daw ho magdeklara na ng state of emergency. Siguro may mga dahilan din ng ating mga economic managers kasi baka ho magkaroon yan din ng hindi magandang implikasyon sa mga mamumuhunan at sa pangkalahatampong image ng ating bansa. Pero sabi nga po ng iba din na una, para tanggapin natin ang katotohanan na ito'y krisis na. Hindi na po natin pa maaaring ito'y bigyan po ng palabok o palamuti o patamis. Hindi mo na kinakailangan pang hindi na po magagawan pa ito ng kumbaga sa taho. Ng mga mapalabok na salita. Sa taho yung arnibal ba tawag doon? Ano bang tawag? Yung sa taho, yung arnibal. Yung pampatamis. Hindi mo na pwedeng lagyan ng patamis to kasi today by tomorrow baka 100 Gs na po ang pinakamurang diesel, Aray no? ko po. So kung magpapakarga ka ng full tank, 10,000 na ang kakailanganin mo para ka makapagpa-full tank ng diesel. Hindi po ba? So, we are definitely in a crisis. So, tayong para ho nang sa ganun din, kapag nagdeklara daw po ng national emergency, meron din pong maaaring magamit na poder pa, extra powers, ang ating pong gobyerno. Pero ang sinasabi nga ng labor groups, hindi naman sa tinatakot natin yung ating mga kapatid. Dahil po dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kung mataas na po ngayon ang bilang ng mga walang trabaho, mas madadagdagan pa daw po yan. Pagka nagtuloy-tuloy itong sigalot dyan sa Middle East. Doon sa pag-aaral na inilabas, ang malinaw, mababa ang mga Pilipino na may trabaho, mas lumiliit ang kita, pero mas sumahaba ang trabaho ng mga Pilipino at mas kakaunti po ang opportunities. Doon sa study, pinakita nila last year, 2025, nakalagay dito, 40 hours per week yung trabaho. Ngayon, mas nadagdagan. Naging 42 hours per week, pero maliit pa rin daw po ang kinikita ng mga Pilipino. Okay. Ayaw man ho natin magtunog ng negatibo, pero yun nga po, no, dapat harapin na may problema at kung ba daw ang mga dapat na gawin. Kasi yung po sa construction, hindi lang ho siguro masabi direktamente ni Direktor na may kaugnayan yan doon sa flood control scandal. Tama. Kaya po yung mismong gobyerno bumagal sa kanila Correct. pong mga infrastructure projects. Sa And delay. yung nasa construction sector din po, bumagal din. Kasi nga, yung iba dyan ng mga contractors, umaasa din sa kanilang mga proyekto sa gobyerno. So, meron silang iba sa pribadong sektor. So, dahil din po sa hindi makakubra sa legal na kanila pong mga koleksyon, natitigil po yung panganganak po ng iba pang mga proyekto sa iba't ibang panig po ng bansa na nanggagaling po sa mga private contractors na construction nga po ang pangunahing dahilan. At yung consumer spending din, sinasabi po sa mga panahong ito, mga kapatid, na bababa po. At pag nangyari yan, manganganak na po ito. Sa retail na lang po pansinin po ninyo, kung kayo nagagawi po ng mall, maaring may mga tao, maraming tao, pero yung kanila pong pagbili ng mga produkto sa mga malls na ito, definitely po kikita yung mga nagpapaupa, nagpaparenta sa mga pwesto po sa mall. Pero yung mga may shop sa mall, sila ang mamumroblema kasi yung mga yan, utang din yung puhunan at umiikot lang po sila sa daloy po ng kanila pong sales araw-araw. Hindi mo na kinakailangan pa maging matalinong tao para mapagtanto nga
na kapag hindi natapos itong problemang ito, manganganak ito at manganganak po ng problema. Bagamat kung pag-uusapan po natin ay pera ng pamahalaan, kung ang pag-uusapan natin ay paayuda, nag-aawak-awak po ang pera ng gobyerno sa ayuda. Tunghayan natin lamang kasi maliban po sa MAIFIF, na controversial din po ito. Ito ho yung medical assistance. Tama? For incapacitated or for financially incapacitated patients. Okay. Yan po yung MAIFIP. Ito po ay 51 billion pesos. Wow, daming question dyan. Kasi nga patronage system, julit-julit na lang. Ba't dadaan pa nga sa politiko? Kapag ho natin ngayon po, di ba, hihimayin po yung pambansang budget. So definitely, dahil sa isa po sa mga dahilan din nito ngayon, ito hong nangyayaring krisis ay kapag bumaba ang consumer spending, kapag humina ang negosyo, humihina rin po yung koleksyon ng gobyerno. Dahil din po ang ating pong utang din may bahaging dolyar, lalaki din po yung appropriations para bayaran po itong mga obligasyon po na ito na dollar denominated. Alam niyo ho yun, basic lang po ito, no? So, ngayon, ang pinag-uusapan is paano ba yung spending ng gobyerno? Saan sila makapagtitipid? Kaya nga po ngayon, pansinin po ninyo gagamitin ba ni Pangulong Marcos Jr. yung poder na ipinagkaloob sa kanya ng Kongreso para po suspindihin ng excise tax? Obserbahan nyo, siya po ang nagpa-certify as urgent nito kung gagamitin niya. Kasi nga sinasabi ng iba, baka daw po hindi gamitin kasi nga nanghihinayang sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo pa din. Saan ka naman kukuha ngayon ng pera? Di ba? Kasi nga lalaki din po ang iyong budget deficit. Yung issue po sa VAT na isuspend din, malabo. Kasi nga saan ka kukuha ng pera na pang-ayuda? Hindi po ba? So pag-usapan natin tong pera ho na talaga nakalaan na sa ayuda. Yung mga budget po ng gobyerno sa bawat departamento, tignan natin kung magtitipid ho sila dito But definitely po, mawalang galang lang, yung pong mga nakatataas dyan sa Kongreso, meron silang mga panawagan ng pagtitipid siguro sa opisina, pero sila mismo, hindi ko lang alam kung magtitipid ba. O maging ang ating mga opisyal sa gobyerno na sa mga panahong ito, definitely po ay hindi ho maapektuhan ng krisis kasi tuloy lang ang kanilang Tuloy ang shopping. shopping, tuloy ang bakasyon, Tuloy lang po tuloy ang ang kanilang mga biyahe. hayahay. Wala naman dent ito sa kanila. After all, ay alam nyo na ibig kong sabihin. Sila po ay bahagi po, hindi naman lahat ng maleta economy. Hindi naman lahat, Okay. All. Maleta economy, Maleta industry. Ang MAIFIF po ay 51 billion. Alright? Tunghayan po natin ang AIX. Ang AIX, mga kapatid, ay may pinakamalaking alokasyon so far dahil po ito ay 63 billion pesos. Alright, dalawa yan. Pero meron pa ho tayong tupad. Tupad po, ano ang ibig sabihin ng tupad? Tupad, okay? Tulong. Tulong para sa mga, ito na. Oo, hanapin natin ang meaning talaga, exact meaning nitong tupad na ito from DSW, Hindi, from DOLE. DOLE yan. Okay. Oo. So, tupad. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers under DOLE. Magkano? Okay. Tupad. 25 billion. Uy, 25. Rentahin mo yan, set total niyan 63, 51, and 25. Pero meron pa but wait, there's more, mga kapatid. Meron pa po tayong, kung tawagin po naman ay FALGU, FALGU. Ano naman yan? Under anong program naman yan? Ang dami naman natin paayuda. Ang FALGU, mga kapatid, ay nangangahulugan na financial assistance to local government units. For LGUs. Opo, ito ho, mga kapatid, ay para po naman daw sa DILG. Oo. Financial assistance to local government units. Ito rin po, ano ang purpose din nito? Magkano Pwede ulit rin pong yan? Paayuda rin po ito, mga kapatid. Magkano yung FALGU? This FALGU, FALGU ng DILG. Iba pala yung... ang Magkano FALGU ho yan? ay 37 billion pesos. Ang daming pera ng Pilipinas. Oh. Meron Meron pa? din po tayong GEF, Jeff. Ano naman yan, GEF? Yung Jeff na yan, mga kapatid, ay nangangahulugan po naman na Growth? Local Government Support Fund, Growth Equity Fund. So under ano ito? LGSF, GEF. LGU ulit.
Yan po ay mga para din po sa mga kagalang-galang natin na mga honorables, governors, mayors O at mga LGU. lokal na Magkano pamahalaan. naman ang nilaan dyan para dyan Opo. sa Jeff na yan? Para po sa Jeff, yan po ay 11 billion. Ang dami talagang pera. But wait, there's more. Ay, di pa tapos sa ayuda. Ano pa? Yes, meron pa po tayong kung tawagin po naman mga kapatid ay PAFF, PAF. Under ano naman yan? Mga kapatid, ang PAF po naman ay Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Ito ho naman po ay managed by the Department of Agriculture sa pamamagitan pa rin po ng release ng tanggapan ng Presidente. Sa halagang? Ang PAF po naman mga kapatid ay nagkakahalaga para po sa taong ito. Ang binabanggit po sa ating pong hawak na impormasyon, ito po ay, nasaan na ba din ay ang PAF? PAF, 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 PAF. Asa na dito? Nawala dito. Ano? Nakikita Okay. mo ba yung pa? Sige, habang hindi ko pa mahanap itong PAF, puntahan ko lang itong tulong-dunong. Ayan, meron po tayong tulong-dunong. Alright. Ang tulong-dunong mga kapatid ay may kabuuan pong 2 bilyong piso. Ayan. 2 billion pesos. Opo, itong PAF ay Ano yata yan? 10 billion? parang... Tama ba? 10 billion ba yan? Yun ang lumalabas Oo. dito? 10 billion pesos. Oo, 10 billion nga. Sorry kasi ang labo ng letra. Ano yung 2 billion? Under ano 10 yun? Yung billion yung PAF. Oo, 10 Okay. billion. Tapos Yung yung 2 tulong- billion, Tulong-dunong. tulong-dunong under DepEd Ang tulong-dunong po, ang pagkakaalam ko, ito ay under CHED ba ito? at SHED naman. Oo. Tulong-dunong. Tulong-dunong. So, ang Okay. total niyan, Sige. magkano? Ha? 199 billion pesos. Ang lahat ng mga Ang paayuda. lahat ng paayuda for 2026, mga Okay. kapatid. Alright. Meron din po tayo ditong special, special maleta fund. Wala! Ay, wala. Wala tayo. Okay. Oo. Wala. Maliit ito Okay. kung 199 billion pesos kasi again, magkano ulit ang isang maleta? Yung large? Large, Ang laman nun? 50 to 52 50 million. to 52 million pesos. O ito, 199 billion. Ilan-ilan ang maghahati nitong Pilipino? Sige. Anyway, yan po Oh. lamang ha. Kumbaga po, kung ating pinag-uusapan po, saan huhugot ngayon ng pera ang gobyerno para po sa mga ayudang ito. Oy, sa mga kapatid nakabilang natin. ka na ba ilang maleta? Hindi ko pa talaga mabilang. Pero si Bounty Hunter dito, hindi naniniwala. Kasi binanggit kanina So, ni... napakadali nun. Ang So, alin? Yung 20 pagbibilang? times, ilang total? Nang alin? 1 billion? Hindi, kung ang isang billion Ay 50 million. Ano ba? Ang isang? Kung ang isang bilyon ay ang isang bilyon ilang milyon ba? 1 billion, 50 million. 50 million kasi ang isang laman ng... bilyon, 1,000 million. Ayan, 1,000 million. Dililito mo ko. Kaya nga ako nagmas. Kung para ako nagmamati. Kaya ka na naman eh. Oo. Hindi nga bilangin nga natin. Wala kasing na-deliver na maleta sa akin, kaya hindi ko yan alam. 50 million nga, nawiwindang na ako. 1,000 million pa. Nakita mo, 50 million daw Oo. Okay. Large maleta to pinag-uusapan. 50 million isa. Round Sige, off mo na. Gawin natin, parang, di ba, minsan merong entrance exam? Hmm. Di ba, merong mga ganyan, mga ganyang mga problem solving sa mathematics. Okay. So, kung ang isang trilyon, ang isang bilyon ay 1,000 milyon, Ha? okay? At ang bawat maleta ay may lamang 50 milyon, ilang maleta ang kakailanganin mo para maleta? Okay. 20 para mabuo ang? 1 bilyon. Kasi kung 2 maleta ay 100 million, times 10, edi 20. Tama? Okay. O ilang maleta ang kakailanganin mo para sa 100, ilang billion yung sa 199 billion pesos. Ilan? Sagutin mo na. Ikaw Ikaw na nagtanong ko eh. Wala naman ako sa entrance exam. Ilan? Oo, bakit mo ako tatanungin ng mga ganyan? Sasagutin ko lang yan pag entrance exam to. Ilan? Seth Velasquez. Ilang maleta kailangan? Edi 20 times 199, ano ka ba? Sure ka? Sure ba yon? True
Okay. Mga kapatid, we take this on its entertainment value. Mga kapatid, nandito na po. Ganyan ang bansa. Sumasakit ulo ko pag pinag-uusapan yung mga mali-maleta talaga. Mas sumakit lalo yung ulo ko ngayon. O sige, ilan daw? Ilang maleta kailangan? 3,000. Anong 3,000? Ayun, yung sinasabi ni Seth Velasquez, nag-compute daw siya. Oo. Eh, ewan ko dito. Hindi ko rin sure. Tama ba ito? Ilang maleta daw for Okay. 100 billion pesos? 3,980 Oo. maleta. Na maleta. Yun daw ang kailangan. Okay, 3,980 na maleta. Okay, Salamat naman. Sana sa dami niyan, mabigyan tayo kahit isa. Oo. Abangan po kami po may importante pa hong panayam mga kapatid. Diyan po lamang kayo today. It's going to be a productive Monday dahil meron pa rin po tayo mga magagandang balita and definitely po pag-ulan pa rin po ng